Hallelujah. Happy New Year po sa lahat. Okay, so this is our first Sunday ng year 2026. At alam ko po na lahat po tayo, we are all excited to see kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa atin sa taon po nito. Especially last year, we received the word, the launching 2025. At lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong istorya about our launching. Marami po ang nag-launch sa kanila pong sa marketplace, in their businesses, in their career, the ministry. At alam ko po na lahat po tayo, marami po tayong mga nakitang mga biyaya ng Panginoon sa 2025 po natin. Can I hear amen? Masaya ka ba noong 2025 mo? Okay, basahin po ninyo yung mga sulat ninyo na yan. Yung pong inyong mga acknowledgement receipts. Diyan nyo ho magsusukat kung paano po tayo binless ng Panginoon. Not only in our finances, but I believe in all aspects of our lives. Amen. Si Miriam at saka si Dave, bago natapos ang taon, nag-declare siya na they received their first million for the year, in their lives, especially as couple. Pero nung tiningnan ko po yung kanilang acknowledgement receipts, sabi ko kay Yam, hindi lang pala million, almost 2 million ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo sa buong isang taon. Amen! Parang hindi masaya ang iba. Okay? May nagmimilyonaryo na pong mga anak ng Diyos. Hindi ho kalooban ng Diyos na tayo po ay maghirap. Hindi lumikha ang Panginoon ng tao na nilagay niya sa lupa pagkatapos pahirapan tayo. Hindi po ang Diyos na buhay ang may gawa niyan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang kahirapan hindi galing sa Diyos. Ang kahirapan na pinag-uusapan po natin, hindi lamang kahirapan ng bulsa, maging ang kahirapan ng kalooban, ang kahirapan ng kaisipan, ang kahirapan sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, that's not the perfect will of God for His people. Can I hear amen? Because if we are experiencing this, mula sa umpisa hanggang sa matapos ng buhay, ano ang saysay ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? And to tell you, my brothers and sisters, si Jesus ay wala na po sa krus. Siya ho ay namatay na ilibing. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, seated at the right hand of God. At siya po nagsabi, whatever you ask in His name, God, the Father God, will give it for the glory of the Father. Can I hear amen? So, ang buhay ng tao ay hindi po tayo mananatili doon sa kung ano ang pagkakakilala natin sa sarili natin, sapagkat pinoprocess po tayo ng Panginoon. At ang sabi po ng Diyos, ang lahat ng kahirapan ng tao sa isip, sa puso, sa mga katawan, and even sa finances po natin, tinapos na ng Panginoon. Kaya nung sinabi niyang, tapos na, sabi mo nga sa katabi mo, tapos na rin ang lahat ng kahirapan mo. Can I hear amen? Hindi dahil nagtatalon ka nung New Year. Hindi dahil meron po kayong dikit na malagkit. Hindi po dahil sa mga bilog-bilog. Kundi dahil ang Panginoon ay nagmamahal sa iyo at pinagpala ka na ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Pwede po bang tumingin kayo sandali? May isang balita po akong gustong sabihin sa inyo. Maging ang kamatayan ay napagtagumpayan mo na. For the Bible says, He conquered even grave para lamang magtagumpay ka. So hindi po tayo talunan sa buhay po na ito. Can I hear amen? If you think and you feel that you're still a victim ng dyablo, lalong-lalo na nung tayo po ay nasa 2025, please overcome that kind of feeling, that kind of thought, because that is not from God, that is from the devil. Can I hear amen?
So, 2026 is a very special year for all of us. Kahapon nandito po kaming lahat, nag-join po kami sa service ng Hong Kong. And we are so blessed of hearing the message, the now word, the prophecy na tinanggap po natin. Ang 2026 is a year of special favor ng Panginoon. Many of us will break through, especially in our Christian life. Marami po ang magbe-breakthrough sa kanilang soul winning, sa kanila pong discipleship. Are we all excited? Sa year 2026, magaganap po natin yung isang pangarap ng Panginoon nung ibinigay po sa atin yun pong kautusan o yun pong great commission that we will go out and preach the word, heal the sick, cast out demons. And all of us, hindi po lamang mga pastor, kundi tayo pong lahat, we will experience the breakthroughs na ipiginawa na ng Panginoon sa buhay natin. Alala ko po si James DeFeo, no? Kikwento po ako ng mga breakthrough ng kuya niya eh. Mukhang nilagpasan niya yung kuya niya ngayon. Dahil bago po natapos ang taon eh, ilan ho yung nadala niya sa church. Okay? At binigyan ho tayo ng sample dahil kung nagawa po niya at his age, sabi mo nga sa katabi mo, magagawa mo din. Alam mo kung bakit? That's the same spirit that we receive not only in Hong Kong, but even us here in the Philippines. We are serving the same God. We receive the same fire. Kaya po, walang maiiwanan, lahat po tayo ay magsosolwin. Can I hear amen? At dahil po dyan, ire-reward ng Panginoon sa atin ang third floor. Pahina yata, nagdadoubt yata kayo ha. Amen. Alam nyo kapatid, bakante po, ito pong building natin hanggang 5th floor. Kaya lang hindi natin makuha dahil ito pong floor na ito, this is already 36,000. So, because God is a God of favor, pag tayo po pinadami ng Panginoon, saan mo ilalagay ang mga nasolwin ng bawat isa sa atin kung hindi po tayo mag-expand? And so, nung nabanggit po nila yung prophecy po nito kahapon, the first part of the prophecy is full of blessing. We will be blessed and we will expand, not only in number, but we will expand in all aspects of our life. When the church is being blessed, the people will be blessed. The nation will be blessed. At ako po'y naniniwala, sa kalagitnaan po ng napakaraming problema sa bansa po natin, ibe-bless po tayo ng Diyos. So, there will be blessing, there will be favor for this year for 611 people. And we believe, lahat po tayo, we will experience ito pong favor po na ito. We will all break through. Lalabas po tayo sa comfort zone natin. Lalabas po tayo doon po sa mga kung saang tanikala meron po tayo, whatever controlling spirit of the enemy na nilagay po sa atin para hindi po tayo makapag-preach, makapag-disciple, we will all break through. Can I hear amen? And can you imagine kung paano nangyari sa book of Acts, the same experience ang mararanasan po natin according to the prophecy nung atin pong prophet from Hong Kong. At ako po niniwala, naganap sa Hong Kong, nagaganap sa iba-ibang lugar, magaganap po maging sa Pilipinas. But the second half of the prophecy ay nagsabing, there will be tsunamis, there will be typhoons, there will be wars, at palala ng palala ang girian sa maraming mga bansa. At alam naman ho natin yan, 2025 pa lamang ay nangyayari na. And there will be very nakakatakot talagang mga mangyayari, not only sa pagitan ng bansa sa ibang bansa, but even to the nation at na katulad po natin, nakikita natin ang napakaraming kaguluhan, no? Issue po ng flood control, hindi pa natatapos. Ang dami na pong mga politikong namamatay. Nagaganap na ang mga pangarap at dream at wish ni Cara David. Meron pong biruan
Ang marami pong mga politiko, who's next? You know, because naglilinis po ang Panginoon sa atin pong bansa dahil meron pong magaganap na blessing for this nation kapag tayo pong lahat manalangin at hingin sa Diyos ang revival ng atin pong bansang Pilipinas. So there will be problem, there will be crisis according to the prophecy. Hindi lamang po ni Deborah, pero even prophets coming from other countries or even local prophets sa Pilipinas, ito po ang kanilang nakikita. Meron pong crisis na magaganap. But anyway, sa kabila po ng crisis po nito, sabi mo nga sa katabi mo, exempted ka. Because we are chosen people of God, at kapag ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, Psalm 91 ang promise po ng Panginoon, lahat po ng crisis po nito, lahat po ng turmoils na ito, it will never come near our tent because of God's presence sa buhay po natin at sa mga pamilya po natin. Can I hear amen? So, ang 2026 na tinanggap po natin message from the Lord as 611 people, not only in Hong Kong but all the worldwide mission, is Deep and Wide 2026. Malalim at malawak na pagpapala ng Panginoon ang ipagkakaloob sa atin sa 2026. Now let's open our Bible in the book of Psalm, chapter 8, and let's read from verses 1 hanggang po sa verse 9. At maging sa inyong lahat na nanonood online, gusto ko po ngayong anyayahan, makipagbukas po kayo sa amin sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at maunawaan po natin saan tayo dinadala ng Panginoon ngayon sa taon po ng 2026. What's the very message of God for all of us? Because I believe meron po tayong corporate blessing and corporate anointing na hindi po lamang pinipili ng Panginoon, but as family, as 611 family, alam ko po na lahat tayo, dinadala po tayo ng Panginoon dito po sa pangarap po niya na ito, maunawaan natin gaano kalalim, gaano kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Ilan ho ba sa atin ang umibig? Tinanong na ba kayo ng mga asawa ninyo, kung may asawa kayo, gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanya? Gaano kalawak? Hindi po lupain, kundi ang pagmamahal mo at unawa mo sa kanya. Now let's read verses 1. Can we read aloud hanggang verse 9? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Verse 2. Out of the mouth of the babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Verse 3. The work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass. Masyadong mabilis Okay, balikan natin yan. The birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo ay manalangin, Lord, may you bless your word and bless our hearts. Panginoon, kung saan mo itatanim ang iyong mga salita sa araw po na ito. We acknowledge, Lord, this is the very message na tinanggap namin mula sa leader namin, Panginoon.
And we do believe the same word ang ibinibigay mo sa amin. We, the daughter churches of 611 Church, Panginoon. Alam namin, Lord, we will flow on the same flow. We will flow in the same anointing. Because the corporate blessing that you had given us in this church, Panginoon, alam namin, lahat po kami tatanggap. Lord, may you bless every ear, Panginoon, na pagdadaanan ng iyo pong mga salita. Lord God, I pray, accomplish your very perfect will, O God, in our lives as we receive your word today. Salamat po, Panginoon. Take your place now in our midst and be glorified. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Deep and wide. Kung meron po kayong mga Bible, kung mapapansin po ninyo sa inyo pong mga Biblia, it is a Psalm of David. At kung tatanungin natin, kailan ito naganap, kailan po ito nangyari? Pagkatapos po na maranasan ni David ang napakalaking problema sa kanya pong kingship dahil alam naman po natin, si David ay kailanman hindi po siya nabuhay ng relax katulad po natin. Mula bata ay puno na po ng giyera ang kanyang buhay. Nung tagapag-alaga siya ng mga hayop ng kanyang tatay ay ang kalaban po niya, the lion and the bear. Dahil kapag sinasalakay yung po kanyang mga alaga, siya po ay talagang lumalaban para agawin sa bunganga ng lion. Okay? Sa mga paw ng mga lion. And bear yung kanya pong mga alaga. At hindi po nagtagal, napagtagumpayan po niya si Goliath, ang kalaban ng Israel. Siya bilang bata pero pinili ng Panginoon, nagtagumpay. At hindi po natapos doon sa kanya pong pagtatagumpay. Ang kanya pong reward, one of the reward ay nagkaroon po siya ng asawa, anak ng hari. Tama ba? Okay? At hindi po nagtagal, ang kanya pong biyenan, ang kanyang naging kalaban. Okay. Okay. Bakit parang nag-iisip yata yung may mga biyenan? Si David lang po yon. Okay. At punong-puno po ng giyera ang buhay po ni David, kaya hindi po siya nakapagpagawa ng place of worship dahil punong-puno po ng giyera ang naging buhay ni David. That to the point na pati yung pong mga taong malapit sa kanya ay talagang nandun ho na nagdala ng matinding gulo sa kanya pong buhay. And not only David, but even the whole congregation of Israel, ganun po ang kanilang naging karanasan. Pero sa kabila po ng maraming mga laban at giyera, kahirapan ng buhay na naranasan po ni David, at sa mga sumunod pa na mga leaders ng Israel, God remained to be faithful sa mga Israelites. Ang kanyang pangako, ang kanya pong mga ginawa ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Dahil kung ano pong pinangako ng Panginoon, gagawin at gagawin po niya sa ikatutuwa, sa ikaliligaya po ng kanyang pong mga pinili. Kaya nga po nung nagmumuni-muni si David, sabi niya, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Pwede po ba natin makita yung verse 1? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who has set your glory above the heaven. Sa kabila ng napakarami pong mga problemang naranasan po niya, naalala niya ang Panginoon. Sabihin nga po natin, ang Panginoon. Siya po yung nagsabi, O Lord. At sinabi niya, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set the glory above the heavens. At alam niyo ho mga kapatid, hindi po nilimot o hindi po nakalimutan nung psalmist ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng maraming pong mga problema na kanya pong naranasan. Dahil sa totoo lang mga kapatid, kaibigan, kapag tayo po ay dumating sa problemang, yung pong sa punto ng buhay po natin na parang wala na maganda.
Dumating na po ba sa buhay natin yung lahat ng tingin, lahat ng mga nakikita mo hindi na po maayos? Naranasan na po ba natin yon? Hindi pa? Yung nag-apply ka ng trabaho, sarado lahat. Walang opening. Gaano kaya kasakit yon? Okay? Yung bang biglang nagkaroon ng job opportunity. Yung pala, isa lang ang tatanggapin. Tapos 1,001 kayong nag-apply. Tapos ang requirement with pleasing personality. Gaano ho kaya kasakit yon? Okay? Yung po papasok ka sa trabaho na sana you're expecting na aayon sa iyo ang panahon, pero mula boss hanggang sa pinakamababang position ay parang galit sa iyo. Kinaiinggitan ka, chinichismis ka, ikaw ang laging headline. Can I hear amen? Pag-uwi mo sa bahay, lahat ng mga kapatid mo kumain, ikaw, awan imbati da kanyam. So parang wala kang mapuntahan. Pagdating pa sa church, ang nadatnan mong topic, tithes and offering. Alam niyo, may mga pagkakataon po sa buhay natin na parang, ang sarap ng manirahan sa Mars. Okay? Na para bang nasa dead end ka na ng buhay. But you know, brothers and sisters, sa mga panahon na yan, katulad po ni David ang kanya naalala, O Lord, our Lord, you will come to remember that there is God, ang Panginoon, that even in the dead ends ng buhay ng kanya pong mga pinili, gumagawa pa rin siya ng highway sa Red Sea para lamang magtagumpay ang kanyang mga anak. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dahil sa Lord. Sa ibang translation, ang ginamit niya, O God, our Lord. Na nung sila po ay nasa Jordan at wala na po silang madadaanan para marating nila ang promised land, again, God made a super highway. Alam niyo kapatid kaibigan, ganyan kasarap ang meron pong Diyos sa buhay. Can I hear amen? Nakaratay ka sa banig karamdaman, diagnose, meron kang terminal cancer ka na. Okay? 6 months na lang ang buhay mo. But if you will come to remember, there is God and our Lord, and excellent is His name. He is the God that heals. Diagnose na meron na po tayong sakit sa puso at mukhang kailangan mo nang mabypass. But there is God, our Lord, and excellent is His name. Siya po yung gumagawa ng bagong puso. God is so good. Can I hear amen? 2026, how deep and how wide ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Paano kaya natin ito maarok? Paano kaya natin ito maiintindihan? At ang tanong naman po sa atin ngayon, gaano po ba kalalim at gaano rin po ba kalawak ang pagkakilala natin sa Diyos? Ito pong topic po na ito, nung pinapakinggan ko po siya kahapon, how deep and how wide yung pag-ibig ng Panginoon. We are so touched. Kapag naunawaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, walang punto ng buhay po natin na mabubuhay tayo sa discouragement o mananatili po tayong talunan sa buhay po natin after receiving the message today. The psalmist, naintindihan po niya sa kabila ng napakaraming gulo, napakaraming crisis na kanya pinagdaanan, giyera sa buhay po niya kaliwat kanan. Na halos lahat, maging ng kanyang mga kakampi, iniwan siya. But there is God,
The Lord. How excellent is the name nung Diyos na kanyang nakilala. And sabi po niya, who have set your glory above the heavens. Can we read aloud again verse 1? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Sabi nga po natin, in all the earth. Who have set your glory above the heavens. Ganyan ho, kabuti ang Panginoon. Ngayon, gusto ko pong balikan natin, pwede po ba natin makita Genesis chapter 1? Para lalo po nating makilala ang Panginoon na sinasabi niyang, O Lord, how majestic is your name. Sa verse 1 ng Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 2. Verse 2. Can we read it aloud? The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Nung unang panahon na ang mundo ay formless, wala kang ma-appreciate. Sabi po ng Bible, full of darkness. Sabi nga po natin, full of darkness. At ang sabi po ng Bible, and darkness was on the face of the deep. Wala kang makitang beauty. Wala kang ma-appreciate. At ang sabi po ng Bible, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Na-imagine ko po yung verse 2 ng chapter 1 ng Genesis. Ano kaya itsura nito pong mundo natin nung hindi pa lumikha ang Panginoon ng lahat? Full of waters. Darkness was on the face of the deep. Sabi nga po natin, deep. Yung lalim, puno ng tubig, and it was hovering, the Spirit of God is hovering over the waters. Wala kang makita. Wala kang ma-appreciate. But the Spirit of God is already there, hovering over the waters. Pero ang Panginoon, meron po siyang iniisip. So ano pong ginawa niya? Nag-umpisa po siyang mag-create. Can I hear amen? Nag-umpisa po siyang mag-create. At ang kanya pong ginawa, yun pong mga tubig po nito, hinati-hati po niya. At nung hinati-hati po niya yung tubig, merong naging dagat, merong naging ilog, may naging sapa. Sapagkat, kunan ako mati Ilocano, kat binatok na yun pong deep para lamang mag-umpisa siyang mag-create. You know, brothers and sisters, ganyan po kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya pong creation. That even the deepest part ng mundo nung panahon ay kanyang pinuntahan. And you know, brothers and sisters, para lamang mahawakan niya, maumpisahan niyang gawin ang kanyang dapat gawin. Madalas pinag-uusapan po ng tao, nung ako po ay nasa pinakamalalim ng bahagi ng buhay ko. Meron na po bang karanasan tayong ganyan? Dumating na ba sa kaisipan natin na nandun tayo sa pinakamalalim na bahagi ng buhay natin? Ilan ho nakaranas dyan? Taas nga po ng kamay. Tanong ngayon, gaano ba kalalim yung lalim mo? Ha? Gaano ba kalalim yung lalim mo? Marami po ako mga nakita. Iniwan lang ng boyfriend, nagpakamatay. Ganun na ba kalalim ang lalim mo? Hindi lang pumasa sa exam. Nasira na ang buhay niya. Yun ba ang lalim ng lalim natin?
But if you will try to analyze yung Diyos na ito, yung sinasabi ng Psalm chapter 8, sa first verse, O Lord, how excellent is your name. Ganito po siya ka-excellent. That the time na ang surface ng buong mundo ay wala pong itsura. The Spirit was hovering over the deep. At alam nyo kapatid, He started doing something. Ano ang kanyang ginawa? Yung deep po na ito ay kanya pong inumpisang iayos. At nung inayos po niya, lumabas po yung lupa. At sa lupa po na iyon, kapatid kaibigan, pagkatapos niyang kinreate ang langit at lupa, ang the sun and the stars and everything, ano ang ginawa niya? Sa ika-6 na araw na kanyang pagke-create, kumuha siya ng alikabok. Pagkatapos ginawa niya ang tao. At ang tao ginawa niya hindi lamang tao, kundi kamukha niya. Sabi mo nga sa katabi mo, ginawa niya ang tao na kamukha niya. Ngayon, gusto ko pong makita ninyo ito. From the deep, lumikha po siya galing sa alikabok at ginawa po niya ang tao na kamukha niya. Yan ho tayo. Can I hear amen? Ganon kalalim ang kanyang pinuntahan. Ganon kalalim ang kanyang ginawa dahil ganon kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So He created everything. Bago ka pa nga niya ginawa, lilikha niya ang lahat ng bagay. At pagkatapos, ginawa niya ang tao at pagkatapos, binigyan tayo ng pagtitiwala. Nung ginawa niya ang tao, sa kanya ipinagkatiwala ang lahat ng kanyang nilikha. Alam mo kung bakit kanya pinagkatiwalaan? Alam niyo kung bakit pinagkatiwalaan? Sabi na, sana ba yan? Pagkatapos po niyang ginawa ang lahat ng bagay, ibinigay po niya sa atin ang pamamahala. Sapagkat nung nilikha ang tao ayon sa wangis ng Panginoon, ang damdamin ng Diyos, ang isip ng Diyos, sabi mo nga sa katabi mo, ibinigay sa iyo. Kaya lahat ng Kanya, ipinagkatiwala sa iyo. Kapatid, ganito katindi, kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos na formless ang sanlibutan, pero nagawa niya na very beautiful. Kaya nga sabi niya sa bawat creation niya, it was good and it was beautiful. Pagkatapos ngayon, ipinagkatiwala sa iyo. How do you feel? How do you feel na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon? Pagkatapos ngayon, hindi ka lang mapagkatiwalaan ng isang tao. Parang lumubog na ang langit at lupa mo. And you know, brothers and sisters, I hope today, maunawaan nga po natin ang lalim, ang lawak ng pagmamahal, ng pagtitiwala ng Diyos sa ating lahat. Can I hear amen? Gaano po ba ito kalalim at gaano po ba ito kalawak na pagtitiwala? God is our Lord. Siya na lumikha ng langit at lupa. Siya na walang katulad. Siya na walang pwedeng maitabi sa Kanya. Ganun siya nagmahal sa atin. Can I hear amen?
Ganon kalalim. Ang tao ay nagawa bago siya nagpahinga. On the sixth day, ginawa ang tao. Pero gusto ko pong balikan natin sa unang araw ng kanya pong paggawa. Inihanda niya ang magandang lupa para sa atin. Inihanda niya ang dagat, ang lahat ng anyong tubig para doon mabuhay ang pwede nating pagkain. Pinaghandaan po niya tayo. Gumawa po siya ng mga forest at doon nilagay ang lahat ng kanyang mga ginawa na mga animals. Gumawa po siya ng mga halaman na mamumunga para po sa pagkain natin. Why? Dahil hindi po man kailanman kalooban ng Panginoon na magugutom ka. Ganon kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, pinaghandaan ka ng Panginoon. Kung pinaghandaan kasi parang, pero sa ibang sa English po kasi ay, He considered us. Inisip-isip niya tayo. Kaya nga huli tayong nagawa bago siya nagpahinga. Pero ginawa niya muna lahat dahil kinonsider po niya tayo. Ganon kalalim magplano ang Panginoon, ganon kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon kalawak ang pag-iisip ng Panginoon para sa atin. Are we happy? Parang mga tatay din po yan. Tayo pong mga tatay madalas, minsan hindi po tayo naintindihan ng mga asawa natin. Though hindi naman lahat, may mga exempted, pero gusto ko lang ikwento ito. Minsan tinatanong tayo ng mga asawa natin, gaano kalalim ang pagmamahal mo sa akin? Sabi naman ng lalaki, ganito, nasa iyo ang ATM ko, lahat ng sweldo ko nasa iyo. Ganyan kalalim ang pagmamahal ko sa iyo. Sabi ng babae, sure? Ibinigay mo ba talaga lahat? Alam mo sagot ko sa asawa ko, hindi. Dahil kinakailangang paghandaan ko ang asawa ko. Hindi yung naghahanda ako ng sagot sa mga tanong niya. Pero kailangan kong pagawan siya ng bahay, kinakailangang bilan ko siya ng refrigerator, kailangan kong bigyan yung kanyang hilig. Alam niyo yung hilig? Mahilig po kasi siyang mag-bake. So kinakailangan kong bumili lahat ng gamit niya to make her happy. Because in 611, wife is always right. And if we make our wife happy, everybody happy. Ganon kalalim ang pagmamahal. Ganon po kasi ang Panginoon Can I hear amen? Na pag sinabi niya, gusto ko ng ganito. Hindi po niya alam na meron po akong extra. Gusto mo talaga? Sige, kunin natin. Bilhin natin. Kaya nung nandun na po kami sa istante, bibilhin mo talaga? Sabi ko, oo. Saan ka kukuha ng pera? Lahat ng sweldo mo na sa akin. Sabi ko, kay Lord. Kapatid, gusto kong maunawaan nating lahat. Ito pong pinag-uusapan natin na lalim at lawak ng pagmamahal. Can I hear amen? Kung magmahal ka, gaano po ba ito kalalim at gaano po ito kalawak? Katulad ng lalim at lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi lamang sa ating mga asawa, kundi maging sa ating mga anak. Ang pagmamahal sa church, ang pagmamahal natin sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, gaano po ba ito kalalim?
At hindi mo po yan maibibigay hanggat hindi mo naintindihan ang lawak ng pagmamahal at ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Can I hear amen? Now, ipinapaunawa ko po sa ating lahat, katulad po ng tinanggap natin na message, yung lalim ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, the creation, ang creation pa lang ay higit na o sapat na maunawaan natin ang lawak at ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Ano kaya itsura natin mga kapatid? Kung nung punong-puno ng tubig ang mundo, doon gumawa ang Panginoon ng tao. Palagay ko lahat tayo mga Serena at Shokoy. Can I hear amen? But God is so good. Gagawa siya ng kanyang sariling wangis na tao, pagkakatiwalaan. Kaya nga, dinivide niya ang lahat ng tubig. Ginawa niyang maayos. Nag-create po siya ng lupa. Pagkatapos, ang vegetation po nito, ginawa niyang perfect. And all creation ng Panginoon, it was so good. Pero nakita niya merong kulang. Walang tagapamahala. Kaya siya gumawa ng tao na kamukha niya. Tayo po yon. Ganon kalalim ang Panginoon. Ganon kalawak ang isip ng Panginoon sa atin. Ngayon, kapatid kaibigan, tanong, ito naman po ang tanong. Nung nilikha po niya tayo, kinonsider ng Diyos tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kinonsider ka ng Panginoon. Pero, baliktarin nga po natin. Sa buhay po ba natin, kinonsider po ba natin ng Diyos? Sa mga decisions po natin, sa mga plano natin, sa mga actions po natin, kino-consider po ba natin ng Panginoon na lumikha sa atin? Kinonsider po ba natin siya? In our decisions, alam niyo, dito po ako na-shock nung tinanggap ko natin yung word nung kahapon. Nung sabi ni Joshua, did you consider God in your life? Ako po na madalas na nakikipag-usap kay Pastor Joshua, naintindihan ko kung gaano po siya magsalita. Sabi niya sa akin, okay, nung nagdesisyon ka na gawin mo yan. Madalas po niya akong tinatanong, nag-pray ka ba? Tinanong mo ba ang Panginoon? Sabi ko, yes. Pagkatapos tanong niya sa akin, nagsabi ka ba sa akin? Sabi ko, no. Sabi niya sa akin, I am your father. I am your pastor. I am your authority. How come you make decisions na hindi ko alam? At doon ko naintindihan. Sabi ko, oo nga, no. Sa totoo lang, kapatid, kaibigan, many times in our lives, we make decisions pero hindi natin kino-consider ang Panginoon. Can I hear amen? Pero gusto kong maunawaan natin lahat. Pwede po ba? Makinig ho tayo ngayon. God considered you. Nung creation pa lang, kinonsider ka ng Panginoon. Dahil ganun kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ganun kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Alam mo, kung maintindihan po natin, ito pong pinag-uusapan nating Deep and Wide 2026, this year, a very special na tayo po ay magmamature sa understanding po natin tungkol sa Diyos. At kapag ito po ay naintindihan natin, breakthroughs will come in our lives. Even in our family relationship, maibibigay din po natin ang deep and wide na ito kapag naintindihan natin.
So today, my brothers and sisters, first Sunday of the year, I want you to fasten your seatbelt dahil meron pong ginagawa ang Panginoon sa atin, not only in our personal life, but even in our family, in our career. Magkakaroon po tayo ng special understanding about the deep and wide 2026. Can I hear amen? So, did we consider God in our life, in our decisions, in our actions? Sabi mo sa katabi mo, always consider God. Dahil nung siya po ay nag-create, kinonsider po niya tayo. Can I hear amen? Can I hear amen? Ang ganda Ang ganda lang ang kanyang creation. Ginawa po niya ang araw na napakalayo sa lupa. Can you imagine siguro kung 3 feet lang ang layo ng araw sa lupa? Tostado na po tayo. But God is so good. Ang galing lang niya. Dahil hindi po niya kailanman ipapahamak ang kanya pong mga anak. And so, brothers and sisters, in our life, always consider God, His kingdom, His righteousness. Because when we consider God sa buhay po natin, ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek first God's kingdom and His righteousness, and all the things that you need, it will be added unto you. So kung gaano din po kalalim at kalawak ang pagpaplano po ng Panginoon sa atin, we need to understand at ibigay po natin ito. Our Lord, how deep and wide is the redemptive creation. Kasama po tayo dun sa creation. Kapatid, ang ganda ng creation ng Panginoon. Amen? Sa dulo ng kanyang paggawa, ano po kanyang sinasabi? Beautiful. It was good and it is beautiful. Now, tell to your seatmate, how beautiful the creation of our God. Can I hear amen? Can I hear amen? Say it again, beautiful. Pag sinabi pong beautiful, walang kapintasan. Wala kang pwedeng masabing hindi maganda. Lahat ng kanyang ginawa, mabuti. Hallelujah. So kapatid, kaibigan, are we all excited for our 2026? Na lahat ng lilungunin mo ngayon, mabuti. Lahat na makikita mo ngayon, mabuti. Can I hear amen? Huwag nyo na masyadong i-appreciate ang mga nakikita po ninyo sa social media na lahat pangit, lahat masama. If you will entertain that, your lives will be destroyed. Sa social media, sa mga media, malata tayong makita kundi mga pangit na balita. But in the eyes of God, all God's creation is beautiful. Can I hear amen? So start appreciating. Kung saan ka dinadala ng Panginoon, ngayon sabihin mo, oh, beautiful. Amen? Uray di karubam nga kagurgura na ka, oh, beautiful. Can we do this? Sabi nga po natin, beautiful. Say it again, beautiful. Okay, Sunday morning, beautiful. Lahat ng creation ng Panginoon, beautiful. Hallelujah! Church, tama na po yung panahon na wala ho tayong nakita kundi po pangit. Naunawa natin? Tama na po yung panahon. Huwag na ho tayong makisali sa mga pangit na tao. Dahil wala po silang nakikita kundi ang mga pangit. And brothers and sisters, today, in our lives, lahat ng nilikha ng Panginoon, nilikha niya, meron pong purpose.
Are you with me? Are you with me? Kahit yung gustong-gusto mo na hindi nangyari, alam mo bang tama yan para sa'yo? Because He knows what is best for you. Even the trials na meron po tayo, it is beautiful. Unbelievers will say, i-curse mo na ang Panginoon mo, mag-backslide ka na, umalis ka na sa church na yan. No! Ang kamatayan po ni si Jesus, nanalangin siya, Lord, tanggalin mo tong cup na ito sa akin. Pero hindi po niya. But let your will be done. Are you with me? Dahil sa dulo po ng pagsubok ay merong kapatid, kaibigan, magagawa mo lang yan kapag naintindihan mo how deep and how wide ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. How deep and how wide ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Verse 3 ng atin pong Psalm, pwede po ba natin makita yan? When I consider the heavens, the work of thy finger, the moon and the stars which thou hast ordained. Sabi po na verse 4, can we read it? What is a man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Hallelujah. Can we read it again? What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? Lord, sino ba naman ako na lagi mo akong inaalala? Sino ba naman ako, Panginoon, na binibisita mo pa ako? Sabi mo nga sa katabi mo, sino ba tayo? Do we have any credential naman na nagagawin kang priority ng Panginoon sa buhay na ito? Alam mo yung paggising pa lamang natin sa umaga na buhay tayo. Alam nyo kapatid, it's a reward. Na dapat mo maintindihan, ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ewan ko kung kanina nagtanong po ako sa inyo, ilan sa atin ang dumanas na o nakaranas na ng pinakamababang bahagi ng kanyang buhay? Ako naranasan ko po yan eh. Yung panalangin ko bago ako matulog ng gabi ay ganito, Lord, sana hindi na ako magising bukas. Kasi pag gising ko bukas, maalala ko, meron akong utang na mahigit kalahating milyon na dapat bayaran, saan ako kukuha? And the only escape is death. Akala ko ako lang. Dumating yung isang kaibigan ko, ganyan din pala ang kanyang panalangin. May sabi niya sa akin, alam mo bre, panalangin ko kagabi, yung wag na sana ako magising ngayong araw na ito. Sabi ko sa kanya, pareho tayo ng panalangin. Ano nangyari? Sabi namin pareho, buhay pa naman tayo, sabay kami nag-apiran, hallelujah. Dumating na po ba kayo sa punto ng buhay na ganon? Dumating po kami doon. Pero alam nyo, masaya? Nung gabi po na yon, binisita tayo ng Diyos. At ang sabi niya, I will not answer your prayer. Kaya may mga prayer po tayong hindi talaga sinusunod ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, naririnig mo ba si Pastor? Amen? Yung mga nagpe-pray na minsan, sabi na, oh Lord, hiwalayan ka na itong asawa ko na to. Pagkatapos hindi nangyari. Dahil God is mindful of us. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, inaalala ka ng Panginoon. Iniisip ka ng Diyos.
Gumawa siya ng langit at lupa, lahat ng mga hayop, pato, manok, pinagkatiwala sa iyo. At hindi niya tatapusin ang buhay mo, bro. Kasi may mga manok siyang pinagkatiwala sa iyo. At higit sa lahat, may magandang asawa ka at magandang anak. So marami tayong dahilan na mabubuhay na mahaba. God is mindful of us. Kaya sabi ko sa misis ko, hindi ako mamamatay, mami. Dahil pag namatay ako, mag-aasawa ka ng iba. Pero pinagkatiwala ako ng Panginoon. Pinagkatiwala siya ng Diyos sa akin eh. So sabi mo nga sa katabi mo, ang daming dahilan para mabuhay ka. Alam mo kung ano number 1? Yung inaalala ka ng Panginoon. Gaano po ba kasaya na tayo po ay maalala ng ibang tao? Pero alam mo, mas masaya yung naalala ka ng Diyos. Amen. Si Mang Pet, ti COVID-19, tama ba? 19 ba yun? 20. Dumating yung virus. Ang daming namatay. Sabi mo nga sa katabi mo, pero ikaw buhay. Nagkaroon ng panibagong wave, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng kung ang daming mga problema. Isipin mo, buhay pa tayo. Amen. Nabaliktad ang jeep. Tinamaan ang ulo ni Rachel. But God is mindful. Di ba? Ngayon, binigyan ka ng asawang pastor. God is mindful of us. Kapatid, huwag ka ngang OA. Sakit lang ng ngipin mo, gusto mo nang mamatay? Di ka lang pumasa sa exam o incomplete yung grade mo, gusto mo nang mamatay? Church, listen. God is mindful of us. And the Son of Man, binibisita ka ng Panginoon. Kahit nung panahon na nasa hospital ka, na walang dumadalaw sa'yo, binisita ka ng Diyos. Nung hindi ka binisita ng mga magulang mo, binisita ka ng Panginoon. Can I hear amen? Nung hindi ka binisita ng mga kaibigan mo, binisita ka ng Diyos. Nung hindi ka binisita ni pastor, binisita ka ng Panginoon. Naunawa natin? At alam mo, kapag ang Panginoon bumisita, ibang klase. Ang dala niya, it's a package of blessing. Binisita ng Panginoon si Martha at si Maria, ang kanilang kapatid na nasa loob na ng libingan, tinawag ng Diyos. Lazarus, lumabas ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, masarap bumisita ang Panginoon. So, today, naintindihan po ba natin yung deep, wide, 2026 natin? The Lord will visit you often this year. Verse 5, pwede ba nating makita? For you made him little lower than angels, and you have crowned him with glory and honor. Okay, balikan nga na po natin. Basahin nga natin na malakas. Yung malakas, yung naririnig mo. For you have made him little lower than angels, and you have crowned him with glory and honor. Minsan kapag tayo po'y nakatulala, nakamulingling, nangangarap, pangarap natin, sana ibon na lang ako. Cheap naman. Pero alam mo ba, pagkagagawa mo, kung bakit ka ginawa ng tao, sabi niya, nung ginawa ka niya, a little lower than angels. Tayo po yan. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Can I hear amen? Kung hindi ka tinanggap sa trabaho, na alam mong qualified ka, mag-alala. You are created lower than angel. And we are special. At ang sabi po ng Panginoon, we were crowned
we were crowned, or you have crowned with glory and honor. Sabihin nga po natin, glory and honor. Say it again, glory and honor. Say it again, glory and honor. Saan po tumimo sa puso po natin, ito pong sinasabi na ito. Ganito kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ipaparada ka ng Panginoon. You are created lower than angel. And you are crowned with glory and honor. So paparada po si Miriam. Hantayo nga kababain. Amen? We are crowned with glory and we are crowned with honor. Kahit saan ka pumunta, you are representing God. This is your identity. This is you. So you need to be very careful of your life. Be very careful of your decision. Consider the God who crowned you with glory and honor. Can I hear amen? Huwag mong ilalagay ang sarili mo sa lusak sapagkat hindi yan ang pagkakagawa ng Panginoon sa iyo. Malalim at malawak ang plano ng Panginoon sa iyo. Malalim at malawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong itataya ang buhay na ito sa kaaway. Because you are crowned with glory and honor. Amen? Hindi ka mabubuhay ng kahihiyan. Hindi tayo nagtuturo ng magyabang tayo. No. We need to represent God. Because, again, we are created in the image of God. And He crowned us with glory and honor. Verse 6, pwede po ba natin makita? Read it, please. You have made Him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under His feet. This is us. Ito po ang pagkakilala ng Panginoon sa atin. Ganyan kalalim, ganyan kaluwag ang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ginawa po tayong makapangyarihan to have dominion over the works of His hands. And that is our identity as children of God. At ang lahat daw po ng bagay nilagay sa ilalim ng atin pong mga paa. Verse 7. Teka, sabay-sabay na lang para sabay-sabay. 1, 2, 3, go. All sheep and oxen, even the beasts of the field, verse 8, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Lahat po ng yan, ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Under our care. Under our care. Dahil yan ang dominion na ipinagkaloob sa atin. Last year, tayo po ay nag-swimming sa book of Ephesians. Kung paano tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon as head over all things. And in Psalm chapter 8, and even in Genesis chapter 1 and chapter 2, yan ang original na pagkatao po natin. Amen? That's how deep and how wide ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Ang trust ng Panginoon sa iyo. The love and trust of God. Ang lalim, hindi mo kayang arukin. Ang lawak, hindi mo kayang tapusin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. In return, gaano din po ba tayo kalalim magmahal sa Diyos? Pwede mo bang bulungan ngayon yung katabi mo, gaano ba kalalim pagmamahal mo sa Panginoon? Ha? Pwede mo ba siyang sagutin? Pwede ba akong sumagot? Sandali. Pwede ba tumingin kayo? Walang kukurap.
Yung Sunday para sa Diyos. Amen? Ang gawain, alas 10. Huwag kang dumating ng 10:30. Ang babaw ng pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Yung hindi ka nag-attend sa church, nakibalita ka na lang, alam mo, ang blessing mo, second hand din. Bagong taon, mga kaibigan. Nakilala natin kung sino ang Diyos. Gaano kalalim ang pag-ibig niya sa atin. Gaano kalawak ang understanding niya sa atin. Hindi po pwedeng gantihan natin ng mas malawak din at malawak at malalim na pagmamahal. Can I hear amen? Can I hear amen? And you know, brothers and sisters, kung ganito ang pagkakilala ng Diyos sa atin, walang masama na mahalin natin siya ng ganun din kalalim, ng ganun din po kalawak. Pagkatapos po nating maibalik sa Panginoon ang lalim at ang lawak na pagmamahal na ito, ang lalim at lawak ng pangunawa tungkol sa Diyos po na pinaglilingkuran natin. Kaya mong mahalin ang asawa mo, ang anak mo, ang lahat ng karelasyon mo ng ganun kalalim at ng ganun kalawak. And you know, brothers and sisters, blessing will surely come to us. Can I hear amen? So 2026 will be a very special year for us. Excited po ako. Mukhang ang 2026 ay may iwasan na natin ngayon yung counseling ng away ng mag-asawa. Kasi lalim at lawak ng pagmamahal ngayon ang pag-uusapan. Pwede po ba yan? Yung may mga tampo sa mga magulang. Palagay ko, laliman po natin at lawakan natin ang pagmamahal natin sa mga magulang natin. Ilang panahon na lang ang mga yan. Ngayon mo na sila mahalin. Huwag yung nasa loob na sila ng kabahong saka magsasabi, mahal na mahal kita, ipokrito. Church, it's a new year, a new revelation, and it's a new blessing. Deep and wide 2026. Hallelujah. Kaya po kahapon, nung tinanggap po natin doon, pag-uwi ko po kahapon, ako po'y nagmumuni-muni sa Diyos hanggang kaninang madaling araw. Sabi ko, Lord, oo nga, no? Masyado kaming naging busy na, you know, because of too much excited natin na makapag-produce ng kung ano man dahil akala natin ito po yung tama. Pero alam nyo, simple lang ang hinihingi ng Panginoon. You seek first God's kingdom. You consider God. I-consider mo mula creation. Ngayon lang tayo bumalik ulit sa creation na ito. Na ako nagturo. Si Chris madalas Si Jen. But if you will start understanding the deep and wide ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang creation, doon mo ma-appreciate kung gaano ka-special ang pagkatao natin. There you will discover, wow, pagkawangis ka lamang, yung magiging kawangis ka lamang ng Panginoon, ibang blessing na po ito. Amen. Amen. Can I hear amen? So church, let's all be excited for this year. Alam ko po na marami pang mga susunod na mga teachings na maririnig po natin about deep and wide. Pwede bang ipakita yung picture kahapon? Meron ba tayo? Wala? Okay, sige. Si Dave na lang magpapakita sa kanyo sa teaching niya sa Sunday. Deep and wide. Amen! Ilan ho excited sa gagawin ng Panginoon sa kanya sa 2026? Ilan ho? Can you lift your hands? Good. Deep and wide. Sabi nga po natin, deep and wide. Shall we say it again? Deep and wide. Sabi mo sa katabi mo, gaano ba ka-deep?
Gaano kalalim ang gusto natin na pagmamahal ng Panginoon? Gaano ba kalalim? Gaano ba kalawak ang gusto nating maranasan sa Diyos? Hallelujah. Worship team, please. Can we sing that first worship? So, before we go, bago po natin i-close sa prayer, ito pong gawain po na ito. Again, I encourage everyone, please be excited. Every time we come and worship God, you know na meron pong gagawin ng Panginoon sa atin. As we receive the word, the rema, na ibibigay po ng Panginoon sa atin for the whole year, marami pong gagawin ng Panginoon sa atin. Deep and wide. Amen. Amen. Hallelujah. Can we sing this song? Jesus, thank you. Can we close our eyes for a moment? Oh Lord, we thank you. You are God and you are good. Panginoon, sa 2026, alam namin, Lord, a new year, a new beginning. A greater exploits ang ipaparanas mo sa amin. Diyos ka, Panginoon, na nangako. Gagawa ka ng mga bagong bagay. That, Lord, we need to forget the former things. For the past is already past. And now, you have brought us again in a very new year upang, Panginoon, maranasan namin ang kalapitan mo, ang pag-ibig mo. Lord, one thing we desire, to worship you in spirit and in truth. Ang makapagdala, Panginoon, sa iyo ng pagsamba, ang madala namin sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat sa napakaraming mga magagandang bagay na ginawa mo sa amin. So today, Lord, before we go home, we go out in this room, we will give you our worship, for you deserve it, O God. Salamat sa mga salita. The deep and wide 2026. The deep and wide, Panginoon, ng pagmamahal mo sa amin. The deep and wide of your understanding. And now, Lord, I declare that even in our personal lives, we will experience, Lord, the deepness of your love, honor your understanding. Yung lawak, Panginoon, ng pagmamahal mo ay maranasan ng bawat isa sa amin. In the name of Jesus. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who Shall we all rise? Let's lift our hands and say to God, Because of who you are, I give you glory. glory. Oh, because of who you are, Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are,
of who you are, I give you glory. Thank you, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, My Prince of Peace. my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you Listen, are. before we go, as we lift our hands as high as we can, allow God to open your spiritual eyes. And let's go back to the creation. When the earth was formless, filled with water without any form, but the Spirit of God is hovering over the waters. God started His creation, and He created the land. Hinawi po niya lahat ng mga tubig at nag-umpisa po niyang ipinakita ang lupain. And from the earth, He created us. But before He created you and me, He created everything. The sun and the moon and the stars. He created the birds of the air. He created all the animals. Even the very vegetation, He prepared everything for our food. Ganun po kalalim ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. And on the sixth day, He created man in His own image. And He created us perfect. In His creation, from dust, we are lifeless. But when He breathed the breath of life, the dust, nagkaroon po ng buhay. Church, the very breath that we have now is a breath coming from God. The very life that we enjoy now is a life coming from God. He considers you not only during the creation, but every day. As we have the life na ito, He considers us. Now, church, consider God in your life. He is our Jehovah Jireh, the God that provides.
He provides life. He provides joy. He provides shalom, the peace, and everything. Because God is faithful. The only thing we do is to give Him thanks and to give Him the worship, for He deserves it. Church, be excited to experience yung malalim na pag-ibig ng Panginoon at ang malawak na pagmamahal ng Diyos sa iyo. This is God. This is God. And I worship you because of who you are. Pwede po ba natin bigyan ng dahilan ng Panginoon? And I worship you Because of who you are. Come on, church, sing it again. Oh, and I worship you because of who you start are. giving God the reason. And I worship you because of who you are. Worship you. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Ladies, sing it. And I worship you because of who you Better, ladies. Lahat po ng mga kalalakihan, sabihin mo sa Kanya, and I worship you. because of who you are. Lahat po ng mga lalaki, sabihin mo sa Panginoon, Worship you because of who you are. Minsan ba lahat po ng kalalakihan, and I worship you because of who you are. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Can we sing the melody of praise? Can we sing to God, hallelujah? Come on, give Him your worship. Worship the Lord. Hallelujah. Glory to your name. We give you praise, we give you praise, we give you praise, Jesus. Panginoon, maraming salamat. I have delivered your word today, O God. At ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, mulang creation hanggang ngayon, you've been so faithful. Lord, how deep and how wide your love sa amin, Panginoon. You're so faithful, O Lord. And today, God, I pray, Ikaw ang nagsabi, Panginoon, your word will never return to you void, but it will accomplish great things to them whom you have sent it. Today, Lord God, I pray, ipasok mo, Panginoon, hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng puso namin ang iyong mga salita. At ang mga salitang ito, Panginoon, will bring forth healing, will bring forth deliverance, will bring forth salvation, will bring forth breakthroughs, O God, in the lives of those who receive your word. And I declare, Lord, even those people watching online, let them receive the very revelation na ito, Panginoon. And all of us will break through, O God, especially sa year 2026. We shall experience the deep and the wide, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. Salamat, O Lord. And now I declare open heaven for your people, that as they go home, O God, let them receive extra favor and grace, that whatever healing they need, God, heal them, touch them, Lord. And whatever breakthroughs they need, give them, O God. At Panginoon, sa oras po nito, lahat po kami uuwi sa amin pong mga tahanan. Bit-bit ang tagumpay. The message, O God, the deep and wide of 2026
We receive it now in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you and see you on Sunday. Oh, and I worship you. Lord, I worship you because of who you are. God bless you. See you on I Sunday. worship